master of torque drive, Yamaha MT-15. Yo, what is up guys, it's me Timotovlog. So for today's video, magre-review at magte-test drive tayo ng Yamaha MT-15. So big shoutout nga pala kay Boss Arvin para sa pagtitiwala at pagpapahiram ng kanyang motor natin ite-test drive today. So what are we waiting for? Let's go! Yeah. Peace lang, walang away. Peace lang, walang away. Peace lang, walang away. Ano daw bang klase ang aking dala? Bakit daw ang motor ko'y kakaiba? Ang sagot ko naman dun sa kanila, pare China lang ang dala. So alright, before tayo mag-proceed sa kanyang looks at mga binago sa parts, quick specs muna tayo ni Yamaha MT-15. So gumagamit siya ng 155cc single overhead count na may 4-stroke, 4 valves, single cylinder, liquid cool, fuel injected na may 6-speed transmission na nagpo-produce ng 19.3 horsepower at 10k rpm. At meron siyang 14.7 Nm of torque na may 8,500 rpm at meron siyang fuel capacity na 10 liters. At kanyang weight ay it's about 138 kilos at nagkakahalaga sa ngayon na 2023 ng mga 180k SRP. So guys, para naman sa kanyang appearance, meron kasi talaga tong unique na headlight, ayan, na parang transformers. So ang kanyang turning lights ay naka halogen at dito sa kanyang headlights meron siyang projector lamp, tapos ito LED yata to, and then may mini driving light rin siyang nilagay. So mas pinaganda ang kanyang gulong para sa better turning. So ito naka aftermarket na to na gulong sa harap, Michelin ang gamit niya. Ang front size tire niya is 110 by 17 inches. So sa likod din, aftermarket na tong gamit niyang tire. Ang size naman nito is nasa 150 by 150 by 60 by 70. So pagdating sa kanyang front shock ay napakaangas at talagang litaw na litaw, kitang kita mo. Para siyang upside down o reverse front shock. Ayan Ayan, ang kanyang calipers is stock pa rin. Ayan. Yan, so may mga konti na siya binago. Hindi lang yan konti, parang marami. So may nilagay na siya dito rubber support. Ayan, dito. Siyempre dito yung logo ng Yamaha. Yan, naka muffler na rin siya na yan, Aprapovi. So solid yung tunog niya. Yan, tapos makita nyo kanyang brake lever is naka RCB na siya, brake master. So itong malaking cup na to, sa tingin ko lagayan to ng brake fluid, pero mukhang pinag-isa na lang siya ang laki wala sa kabila. So parehas siyang disc brake harap at likod. Yan. So ito naka RCB na siya, nakap dito. So pinalitan niya rin yung tank cover na to. Ayan, RCB din siya. Pati ito may mga ganito siyang style para tumugma sa kulay ng gulong. So yan, napakaangas ng owner nito. Yan, dito rin sa bandang kabila. So wala naman masyadong special, ito lang din. Yan. So ito. Okay. Sa kanyang taillight, magamit pa rin naman siya ng LED. Ayan. For turning signals, dito na rin yun. Okay, sakyan na natin siya. So sa kanyang seating height naman, siguro
abot na to ng at least 4.5 or 5.6 kasi ako ay 5.7.4. so hindi ako flat footed na medyo naka-tiptoe pa ako. Yan, kanya naman side mirror siya ay naka bar end. Dito yung switch ng signal light. Ito kung makikita nyo, push start, then hindi siya push, drop down siya, tapos kill switch. So dito sa kabila, ayan, astig na kanyang busina turning switch, high and low, may passing, ayan. So para sa kanya namang digital panel, full digital panel naman siya. Buksan na natin. Yo, napakaangas. Yan. Kung mapapansin nyo itong umiilaw dito na puti, ito yung sa gear shifting, kung kailan yung timing mo para ma-change gear. Alright, so dito sa part na to makikita mo yung gear status. Yan, kilometers na travel. Ito odometer, RPM, fuel, sabay dito yung light indicator ng shifting. So may dalawa pa ditong ilaw, check engine yata to, tsaka temperature. So may dalawa lang siyang button dito, select. Kung gusto mong palitan yung status, pwede mo siyang palitan kung gusto mong makita yung oras. So ayan, simple lang din, katulad din ng ibang So start natin. Maingay ang tambucho na ito eh, so baka hindi na marinig yung boses ko habang naandar. Alright, start.
pumuputok-putok pa siya. May backfire. Sa response naman ng kanyang horsepower, malakas ang hatak niya. Umaangat ako ng medyo ba. Umaangat ako ng bahagya kapag bumibiga. So kailangan nalalay lang sa pagbiga. Pirit natin sa third gear. Sa third gear. So one downside pala na ito guys sa kanyang braking system is hindi pa siya ABS para sa 170 plus na presyo. Pero on the other hand, naka double disc brake naman siya harap at likod. Hindi pala double, naka single disc brake harap and likod, which is malaking factor na rin para sa braking system niya. Mas makapit pag nakaano ka. So ang kanyang turning is wide range. Hindi tayo basta-basta makakaliko ng malawak ang kanyang liko dahil sa mahaba ang kanyang handlebar. Hindi naman tayo sa handlebar dahil limited lang ang ating turning angle dahil tatama na sa makina niya. So wide talaga ang kanyang turning. So sa init ng dito banda sa makina niya, wala pa naman akong nararamdaman so far since hindi pa naman ganun kalayo kaya tagal lang aking minamaneho. Pero possibly may mararamdaman kang init dito pag matagal mo na siyang gamit. Pero it's a normal thing naman sa mga ganitong motor. So hindi tayo makapagdanghari ngayon or magdanghari na lang kaya ako. Sige na nga, magdanghari na lang ako. Danghari tayo. Subukan natin i-birit para makita natin ang kanyang power talaga. So malutong ang kanyang kalutongis. Sana nga lang rinig ang ating boses. Ang lakas ng muffler niya. Para tayo parang naka 3 cylinder o 4 Basta ang ganda ng buga niya, hindi parang tulog dati buo talaga. Ang ganda ng kanyang combination ng muffler sa motor. Though kahit wala pa tong remap dahil may mga backfire siya, pero goods pa rin naman. Maputik nga pala sa open canal mamaya. Good luck. Third gear. Ibatan natin sa third gear. Wow. Sheesh! So yun guys, master of torque nga. Napakaganda ng kanyang shifting. Napakaganda rin ng kanyang arangkada. So for me, talaga magiging worth it ang yung 180 or 170k sa ibinibigay na itong performance. Dahil panalo ka na sa looks so binigyan pa ng magandang specs at performance na ito. Bali gear 4 pa lang ating natatry. Grabe guys, kahit na high RPM na tayo doon, walang vibration, napaka-smooth pa din. No! God, please, no! No! Ang galing! Ang galing! So sinabayan tayo ng Sniper 155 na VVA kanina sa ating pagtetest ng top speed. Air kapulit. Grabe naman siya. Dinarera tayo guys.
depende pa rin naman yung sa driving habit nyo, kung paano kayo pumiga ng throttle, ganun din ang consume ng gas nyo. So sa case talaga ni NT15, tipid siya, approved. So pwede mo siyang pan daily, long ride and daily. Sheesh, ganda ka na kanyang ano. Pero sa malapit lang naman kasi ito na ibabiyahe, hindi pa siya nasusubukan sa long ride. So malalaman natin ito sa December. Kasama natin ito sa ride natin sa Bicol region. So pupunta tayo ng ngayon. Doon natin talaga masusubok ang gas consumption nito. So traffic na sa bandang part na to kasi may ginagawang flyover sa open canal. At makaka-experience tayo ng malupitang putik. So ito na ang ating putik. Maputik. Di naman pala siya ganun kaputik. Ayun na ang putik. Slightly pa lang, buti medyo hindi siya yung basang-basa na tulad ng lambot ng lupa. So ito ang sitwasyon ngayon sa open canal. 3 lane na ang kinain nila. Sobrang traffic. Alas 7 pa lang ng umaga. Pero pag natapos naman yan yung ginagawa dyan na flyover, malaking ginhawa naman to sa mga taga-Imus. Naging ano pa tayo vlog update. So Master of Talsik nga pala to. Huwag tayo masyadong bibirit. Tumatalsik. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. So dahil nga sa tail TD na itong motor na to, kung nakita nyo naman kanina sa video, mataas na ang kanyang tail TD. So nilagyan na lang ng mudguard. Pero kahit na may mudguard, ang lakas pa rin ng talsik sa likod. Kaya siya tinawag na Master of Talsik. So guys, if nagustuhan nyo itong video at kung naintindihan nyo man yung mga pinagsasabi ko, edi wow. Eme lang. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Team Motovlog. So meron din tayong Facebook page at TikTok. Just search Team Motovlog. So dito na nagtatapos ang aking short review sa Yamaha MT-15